Ikinanta na ng dating Department of Public Works and Highways official na si Henry Alcantara ang mga mambabatas na nakakubra umano ng kickback sa mga flood control project. Idinetalye ni Alcantara ang pagbaba umano ng proyekto sa kanyang distrito ni Ako, Bicol Congressman Zaldico, na dating chairman ng Committee on Appropriations. Para sa iba pang detalye, nasa linya ng telepono si Mean Los Baños. Mean, pakikwento mo nga sa amin, paano daw ba yung sistema sa DPWH? Ruth, medyo mahaba-haba ito ikwento ko sa iyo, pero idinetalye ni dating DPWH Bulacan official Henry Alcantara kung paano umano nagpababa ng bilyon-bilyong pisong proyekto si Congressman Zaldico sa Bulacan sa kanyang distrito. Ipinadaraan daw ito sa kanya at 25 hanggang 30% ang obligasyon sa mga proponent o mga mambabatas na nagpababa ng pondo sa flood control projects. 2021 daw sila nagkakilala ni Zaldico at doon daw nagsimula ang pagbaba ng pondo sa First Engineering District na sakop ni Alcantara. Noong una, 20% lang daw ang cut ni Congressman Po, pero kalauna naging 25% na. Hindi rin daw isang bagsakan at pagbibigay ng cut kay Ko. 10% pag naipasok ng insertion sa National Expenditure Program at ang 15% naman ibibigay pag napalabas na sa General Appropriations Act. Sa loob ng 4 na taon, Ruth, mula raw 2022 hanggang 2025, higit 4 na ang proyektong may halagang 35 billion pesos daw ang naipababa nito sa distrito ni Alcantara sa Bulacan. Pinakamalaki umano noong 2024 kung saan umabot sa 14.1 billion pesos ang nailagak na pondo mula National Expenditure Program, BICAM at Program Appropriations. Ngayong taon, 7.38 billion pesos ang ibinabani ko. Kwento pa ni Alcantara, siya umano minsan ang naghahatid ng pera sa mambabatas. Minsan din daw, nakasama si Bryce Hernandez, ang assistant engineer niya. Dinala umano ang pera sa penthouse ng isang hotel sa BGC. Aabot daw sa 20 maletang may lamang 50 million pesos ang inihatid di umano kay Ko. Kinailangan pa raw ng hanggang 7 van para lang magawa ito. Nagpababa rin daw ng pondo si Ko sa 2nd District ng Bulacan at Tarlac 1st District dahil lumulobo na ang nilalagay sa 1st District ng Bulacan. Para rin daw kay Ko ang litrato ng limpak-limpak na salapi sa mesa na dati nang ipinakita sa pagdinig. Naluha naman si Alcantara sa isang bahagi ng kanyang salaysay dahil ang boss niya raw na si Yusek Roberto Bernardo ang nagpakilala sa kanya sa ganitong sistema. Narito ang bahagi ng pahayag ni Engineer Alcantara. Ruth, pakinggan natin. Ang pambayad para kay Kong Saldi ay nanggaling sa mga advances mula sa kontratista. Ang pera na nakalaan para kay Kong Saldi ay dinadala sa akin. May isa o 2 beses na dinala ko sa parking lot ng Shangri-La Hotel, Bonifacio Global City. Ang porsyento ni Kong Saldi. Paminsan-minsan man, inahatid ko ito sa kanyang bahay. Sa akin pong boss, na nabanggit po nung nakarang hearing ng aming kasama, Undersecretary Roberto Bernardo po, nagsimula pong magbaba ng pondo sa akin, si Yusek Bernardo. Kaya limitang inutusan ko ang aking driver na dalhin ang proponent kay Yusek Bernardo. Minsan po sa parking ng Diamond Hotel. Ruth, si Bernardo rin daw ang nag-utos na bigyan ng quote-unquote tulong si dating Senador Bong Revilla noong 2024. Pero pagiging ni Alcantara, hindi niya personal na nakausap si Revilla. Hindi niya rin daw nakausap ng personal si Senador Jinggoy Estrada, pero naabutan din umano ng 300 o nagpababa rin daw ng mga proyektong may halagang 355 million pesos noong 2024. Si Bernardo rin daw ang nag-utos nito. Si Senator Joel Villanueva naman humiling daw ng multipurpose building noong 2022 na may halagang 1.5 billion piso. Pero hindi raw ito napagbigyan, kaya pinalitan na lang daw ni Alcantara at Bernardo ng flood control project. Di umano 150 million pesos ang ibinigay sa tauhan ni Villanueva, pero hindi raw niya alam na mula ito sa flood control project. Kasama rin daw sa nakakubra si COA Commissioner Mario Lipana at nariyan din daw si Yusek Mitch Cahayo na nagpababa rin ng proyekto noong 2022. Ruth, inamin naman ni Hernandez na palpak lahat ng proyektong ginawa nila sa Bulacan. Mula raw yan noong 2019 at hindi lang daw yan sa mga flood control project. Narito ang kanyang pahayag. Po may obligasyon na kailangan itago. Hindi po namimit ko ano po yung eksaktong nasa plan. Meron pong mga building, meron pong mga kalsada. Pati classroom, kasama dyan, no? Kasama po, Your Honor. So lahat yan substandard? Opo, hindi po tumatama sa plano na nakadesign talaga para dito. Meron ba kayong proyekto na walang porsyentuhan? Na maayos, na matino? Meron ba? Wala po, Your Honor.
Rules hanggang sa mga oras na ito ay tuloy-tuloy pa rin yung pagdinig ng Blue Ribbon Committee. In-expect na hanggang 4 p.m. ito at madidali ng kaunti yung sesyon. Ipagpapatuloy ang hearing ng Blue Ribbon Committee sa Webes kung saan paharapin daw si Yusek Bernardo. Balik si Ruth. Yan po ang Express Report ni Mean Los Baños. Mga kapatid, Ruth Cabal po para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.